Aasahan natin na mahaba pa ang panahon na kaya pa nating pagganahin ang mga sasakyan. May gasolina pa sa gas station at may dumarating pang mga delivery. Pero paano kung isang araw, bigla na lamang itong nawala? Ano ang naghihintay sa bilyong taong umaasa rito kapag wala ng oil? Sa loob lang ng ilang oras, mararamdaman mo ito kaagad. Humahaba ang pila sa gas stations. May mga nauubusan na ng supply, may mga naguunahan, may nag-iimbak at may nag-aalala kung saan kukuha sa mga susunod na araw. Paglipas lamang ng ilang araw, wala ng taxi, wala na ring bus, wala ng kotse at motorsiklo. Hindi dahil ayaw nilang bumiyahe, kundi dahil wala ng gasolina at diesel. Ang mga barko na nagdadala ng pagkain at produkto ay hindi na rin makakabiyahe. Ang mga eroplano na dapat magdadala ng mga pasahero at kargamento sa iba't ibang bansa ay hindi na makalipad. At ang mga truck na nagde-deliver sa supermarkets ay hindi na rin umaandar. Dito magsisimula ang mas malaking problema. Unti-unti nang tumitigil ang lahat. Kahit may electric cars, hindi ito sapat para palitan ng buong sistema. Sa karamihan ng bansa, kakaunti pa lang ang electric vehicles at karamihan ng kotse, pati halos lahat ng truck, bus, eroplano at barko ay umaasa pa rin sa oil. Kahit ang paggawa at pagdadala ng mga sasakyan at piyesa nito ay kailangan din ng fuel. Kaya sa sandaling mawala ang oil, hindi lang transport ang titigil, kundi pati ang paggalaw ng buong ekonomiya. Unti-unting titigil ang trabaho, negosyo at mga serbisyo. At habang lumilipas ang mga linggo, mapipilitan ang mga tao na maghanap ng paraan. Babalik ang mga tao sa mas simpleng paraan ng pagbiyahe, maglalakad, magbibisikleta at meron ding gagamit ng mga hayop tulad ng kabayo. Mapapakinabangan pa rin ang mga tren, lalo na kung electric. Sa mga lugar na kailangang tumawid sa ilog o dagat, bangka na sagwan o layag ang gagamitin. Habang para sa maiikling biyahe, electric vehicles ang aasahan kung available. Pero bottom line, magiging mahirap ang pagpunta sa malalayong lugar at maraming trabaho ang maaantala o tuluyang hihinto. Sa paghina ng transportasyon, sa mga unang araw, may pagkain pa. Pero habang wala ng deliveries, mabilis na itong mauubos. Mauubusan na ng mga paninda ang mga tindahan. Hindi lang ito dahil sa transport. Ang mga traktor sa bukid ay